Ganito raw ang inaasahang magiging temperatura ng mundo ngayong 2026. Mas mapula, mas mainit kumpara sa naitalang global temperature mula 1991 hanggang 2020. Record-breaking na init, posibleng maramdaman daw bago mag-2030? Sa nakalipas na 11 taon mula 2015 hanggang 2025, naitala ang pinakamatataas na temperatura sa mundo. At sa susunod na 5 taon hanggang 2030, inaasahang mas titindi pa raw ito. Mas iinit pa nga ba ang mundo bago mag-2030? Ano ang sinasabi ng bagong climate forecast tungkol dito? Ayon sa Global Annual to Decade Update na inilabas ng World Meteorological Organization o WMO, nasa 86% ang tsansang malagpasan bago sumapit ang 2030 ang pinakamainit na panahong naitala noong 2024. 91% naman daw ang tsansang lumagpas ang global average temperature sa warming threshold ng isang beses o higit pa bago mag-2030. Ano ba ang ibig sabihin nito? Yung 1.5 degrees warming threshold, yun yung sinasabi according sa actual text ng Paris Agreement na sinasabi na ang global surface mean temperature ng daigdig hindi dapat daw lalagpas sa 1.5 degrees. Siya ay yung threshold na kung saan hindi tayo daw hihigit pa sa tinatawag natin na limit na magti-trigger ng what is called as runaway climate change. Ang runaway climate change ay ang punto kung saan posibleng hindi na makahabol ang human civilization sa mga pagbabagong dulot ng climate change. Kapag nagtuloy-tuloy ang paglagpas sa 1.5 degrees na warming threshold, maaari itong magdulot ng domino effect sa iba't ibang aspeto ng kalikasan at makasira sa balanse ng buhay at kapaligiran. Yung ecology is actually looking at yung life not from the perspective of single species but actually from the interaction of a diversity of species occupying the same space. Pag may magalaw ka dun sa balance, yung balance na yun, it would disrupt the whole. So that is the problem dun. We often think about it as a way na masisira yung daigdig. Actually, ang sobering sagot man, hindi. Nature will continue. But it will change and it will adapt according to the circumstances of its environment. The question there is, will the change in the environment still enable human civilization to coexist with nature? Nakita rin sa forecast ng WMO na posible pa raw tumindi ang El Nino sa 2027 at 2028 batay sa datos na naitala ng Nino 3.4 region. Ang Nino 3.4 region ay isang specific na bahagi ng Pacific Ocean malapit sa equator. Ginagamit na basihan ang temperaturang naitatala mula rito para i-monitor ang mga climate phenomenon gaya ng El Nino at La Nina. Paliwanag ng Climate Organization at 350 Pilipinas, may kaugnayan sa paparating na El Nino ngayong taon ang forecast ng WMO. Likely mangyayari yan over the end of this year. Yung El Nino event is predicted to develop towards yung end of 2026 at yung expected nito is that it would heavily drive na mas mabilis yung pagtaas ng global temperature kasi siya yung biggest at mas malaki yung phenomena ng El Nino, mas matagal siya maglalast. It would probably spill over sa great part of 2027. Samantala, ang malamig at nagyayelong Arctic region naman sa bandang hilaga ng mundo, hindi rin daw ligtas sa epekto ng global warming. 3.5 times pangaraw na mas mabilis ang pag-init dito kumpara sa ibang mga lugar sa mundo. Inaasang mababawasan din ang lamig sa mga winter season sa Arctic region hanggang 2030 dahil aabot daw sa 2.8 degrees Celsius ang magiging pagtaas ng temperatura doon kumpara sa average records mula 1991 hanggang 2020. Ang Amazon region naman, kung saan matatagpuan ang pinakamalaking rainforest sa mundo, posibleng makaranas ng mas kaunti mga pag-ulan sa mga susunod na taon. Pero mukhamang malayo sa Pilipinas ang Arctic at Amazon region, may epekto pa rin sa bansa ang mga nangyayari dito. Kunwari sa Arctic, what message it sends is that there's an urgent mandate for yung local resilience. Kasi while the Arctic warming happens thousands of miles away, yung resulting na acceleration ng pagkatunaw ng yelo niya contributes to global sea level rise. Since yung Western Pacific, kung saan nandun yung Pilipinas, ay already experiences sea level rise. Ibig sabihin, mas bibilis yung sea level rise. Lalo pa sa mga lugar na kung saan marami siyang coastal communities. Ang sea level rise ay isa sa nakababahalang indicator ng climate change, lalo na para sa Pilipinas na napapalibutan ng tubig. Kapag kasi tumataas ang level ng tubig sa dagat, tumataas ang posibilidad na masakop nito ang kasalukuyang lupa malapit dito
at malalagay sa panganib ang mga nakatira sa coastal communities. Sa gitna ng mga panganib na dala ng climate change sa susunod na mga taon, ano pa nga ba ang magagawa natin? May magagawa pa nga ba tayo? It is incumbent on us to become resilient. But at the same time, recognize that why we are experiencing the tragic consequences of yung extreme impacts ng climate change is also because merong problems sa systems that perpetuates. And that is also reinforced by the failure of governments to respond sa mandato na dapat paglingkuran nila yung sambayanan. We live in a country where the government looks at climate change not as a development agenda. May awareness sa climate change pero ina-approach siya from the perspective of disaster risk reduction. As a government, look at climate change as a development imperative. How do we form governance that is responsive to the impacts of climate change? Not just as a crisis na ang bagyo na kailangan natin tugunan. Hindi lang basta init ang posibleng asahan sa susunod na 5 taon. Sanga-sanga ang epekto nito mula sa karagatan hanggang sa agrikultura at kabuhayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas. Kaya mahalagang pagtuunan ng pansin hindi lang ng bawat individual, kundi lalo't higit ng pamahalaan ang mas pangmatagalang mga solusyon para patuloy tayong makahabol sa mga epekto ng climate change mula sa maayos na pagbabudget, tamang development plans at mas siyentipikong mga proyekto. Ako po si Rafi Tima para sa GMA News.